Kamusta mga ka-horrors? Ako, si Creepypasta TV at welcome sa aking channel. Dito, magkakaroon tayo ng mga exciting na content tungkol sa horrors true stories. Sigurado akong magugustuhan mo ang mga videos na inihanda ko para sa inyo. Kaya't huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell icon para maging updated sa mga bago kong uploads. Salamat sa pagbisita at sama-sama nating simulan ang journey na ito. Bago tayo magsimula, nais kong magbigay ng paalala na ang kwentong ito ay tungkol sa isang madilim at nakakatakot na bahagi ng kasaysayan ng Davao City na tumatalakay sa isang pangkat na tinatawag na Davao Death Squad. Kung handa na kayo, simulan na natin. Kwento? Ang Davao City na matatagpuan sa Mindanao ay isang lungsod na kilala sa pagiging tahimik at may malalim na kultura. Ngunit sa kabila ng mga magagandang aspeto nito, mayroong isang madilim na lihim na matagal nang iniiwasan ng marami. At iyon ang tungkol sa Davao Death Squad. Isang grupo ng mga hindi kilalang tao na nagiging katuwang sa isang masalimuot na kwento ng hustisya, karahasan at takot. Alam ko ito dahil ako mismo ang nakaranas ng mga pangyayaring nagbigay ng kabang at takot sa buong lungsod. Nagsimula ang lahat noong dekada 70. Ang mga balita tungkol sa mga biglaang pagpatay at pagpatay ng mga kriminal ay naging normal na lamang. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang mga balitang iyon ay tila nangyayari sa gabi at madalas hindi natutukoy ang mga pumatay. Nang unang marinig ko ang tungkol sa kanila, wala akong ideya kung paano at bakit nangyayari ito. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi mula sa isang kaibigan, napansin ko ang isang grupo ng mga lalaki na nakatago sa dilim, malapit sa isang kanto. Bigla na lamang, ang isang tao ay napansin ang aking pagdating at mabilis na tumahimik ang lahat. Kakaibang takot ang sumik sa aking dibdib at hindi ko na rin binanggit ang nakita ko sa mga kaibigan ko. Sa mga susunod na araw, narinig ko na lang na may mga hindi kilalang tao na pinatay sa buong Davao at lagi nilang binabasa ang mga pangalan ng mga drug dealers, mga kriminal at mga tiwaling opisyal. Walang takot, walang alinlangan, basta't may isang desisyon na pinanindigan nila: patayin ang mga kriminal. Ngunit hindi lang sila basta-basta pumatay. Madalas, may kakaibang mensahe na iniiwan nila sa mga biktima. Mga papel na may nakasulat na patay na o mga mensaheng nagsasabi ng pagkakasala ng mga biktima. Ang mga paraan ng pagpatay ay walang awa. Pati na ang mga batang tinutukoy nila na naliligaw sa masamang daan ay hindi nakaligtas. Sa isang pagkakataon, isang gabi, habang ang buong bayan ay natutulog, ang aking mga magulang ay ginising ng malalakas na kalabit ng pinto. Tumakbo kami sa bintana at nakita namin ang mga pabrika at negosyo na nakasara. Ang buong paligid ay tila tahimik at malungkot. Hindi namin alam na may mga kasunod na operasyon na magaganap. Ang takot ay hindi matitinag. Sa bawat araw na lumilipas, ang mga ulat ng mga misteryosong pagpatay ay dumadami. Madalas, hindi nalalaman kung sino ang pumatay o bakit nangyari ito. Ngunit isang bagay ang sigurado: ang mga taong tinarget nila ay palaging may kasaysayan ng krimen at madalas ay mga tao na may kaugnayan sa droga at ilegal na gawain. Naranasan ko ang kabang ito noong isang linggo ng gabi. Ako at ang aking mga kaibigan ay nagmamasid mula sa isang kanto sa isang kalye at nakita namin ang isang sasakyan na huminto. Ang mga pinto ng sasakyan ay bumukas at mula doon, lumabas ang mga kalalakihan na may mga nakatagong armas. Bigla, isang putok ng baril ang narinig at sa takot na hindi ko kayang ilarawan, nagsimula kaming magtakbuhan at magtago sa madilim na kanto ng isang kalye. Ngunit habang kami ay nagtatago,
Isang bagay ang tumimo sa aking isipan. Hindi na kami ligtas. Hindi na kami makakatakas sa mga pumatay na ito. At kami na rin ay posibleng matulad sa kanila. Ang kwento ko, bagamat may konting takot, ay isang paalala sa atin na kahit sa mga lungsod na akala natin ay ligtas, may mga lihim na nagtatago sa dilim. Mga lihim ng mga puwersang hindi matitinag at hindi matatawaran. Ang Davao Death Squad ay isang paminsan-minsan na pagsabog ng galit, isang pagkilos na nagmumula sa isang layunin na may kinalaman sa hustisya at pagkatarungan. Ngunit ito rin ay nagiging isang simbolo ng takot na walang kaligtasan. Sa huli, hindi ko alam kung kailan at kung paano matatapos ang lahat ng ito. Ngunit sigurado ako, ang mga puok na hindi mo inaasahan ay maaaring maging lugar ng iyong pagtatapos. Huwag kayong magpapadala sa takot, ngunit maging alerto at mag-ingat dahil ang buhay ay hindi palaging makikita sa liwanag. Salamat sa panunood ng kwentong ito. Kung nais mong marinig pa ang iba pang nakakatakot na kwento mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga updates. Ingat at mag-ingat po tayong lahat.